Al Horford is back para sa Golden State Warriors. Tinanggihan niya ang kanyang player option at pipirma siya ng panibagong kontrata sa Golden State sa loob ng 2 taon sa presyong $14 million. So bali siya ay sasahod po ng 7 million per season para sa Golden State Warriors. Bilang isang 40-year-old na manlalaro sa NBA, siya na ang ika-13 player sa NBA history na makakaabot po ng 20 season sa NBA. Maski ako mga idol ay nagulat ako dito sa ginawang ito ng Warriors dahil nga nung pumirma si Coach Steve Kerr ng kanyang panibagong kontrata ay sinabi niyang gusto niyang malimitahan yung mga manalarong hindi makakalaro ng back-to-back game. At isa na nga itong si Horford. Pero nagiba po ang ihip ng hangin at gustong pabalikin ng front office Warriors itong si Horford. Hindi masyadong malaki ang kanyang ina-average na numero para sa Golden State Warriors sa nagdaang season. Sakto lang, pero alam nyo kung saan talaga siya napapakinabangan sa mga clutch moments, sa mga big game. Doon po nag-step up itong si Al Horford. Kaya kinuha siya ng Warriors pabalik para maipagpapatuloy niya kung ano ang kanyang magandang ginagawa. Hindi lang po traditional na center itong si Horford, kundi 3-point specialist din po siya. At kahit na hindi siya masyadong mataas, pero nakaka-block siya ng tira. Umimprove ang depensa ng Golden State Warriors sa looban dahil kay Al Horford. Siguradong magiging exciting ito para sa mga fans ng Warriors kung magsasamang maglaro sina Al Horford, Jimmy Butler, Kristaps Porzingis, Stephen Curry at Draymond Green. Alam na mismo ni LaMelo Ball na ito ang kanyang kakahantungan sa Hornets. Eternate siya sa Minnesota bilang kapalit ni Naz Reid at maraming mga draft picks. Hindi nagkulang itong Hornets kay LaMelo Ball. Pinagkatiwalaan nila ito, pero nabigo si LaMelo Ball na mabuhat itong Hornets sa magandang direksyon. Sa kabilang banda ay hindi rin po perpekto ang Hornets. Siyempre baliwala rin naman kung magaling lang si LaMelo Ball at walang masyadong tumutulong sa kanya. Kaya give and take mga idol, mas pinili ng Hornets na mag-move on na lamang sa kanya at mag-focus na lang kay Concanopol at kay Brandon Miller. Sa pag-draft pa lang kay Concanopol, sa kanilang nakitang potensyal sa kanya ay inilabas na nga po ng Hornets na itong si Concanopol na ang kanilang franchise player at hindi na si LaMelo Ball. Naging instant second option kaagad si LaMelo despite na rookie pa lamang si Concanopol. Kaya ang pangyayaring ito ay hindi na po ikinagulat nitong si LaMelo Ball. Ngayon ating abangan kung ano ba ang magagawa ng tandem na LaMelo Ball, Anthony Edwards at kung ano ang mararating ng Hornets kay Concanopol.